Mga utol, kung may bundok na banal at may bundok na masama, saan daw dumadaan ang mga nilalang na hindi sigurado kung saan sila nabibilang? Bago ka umalis, manatili ka muna hanggang dulo. Dahil ang kwentong ito, hindi tungkol sa akyat, kundi tungkol sa pagpili kung saan ka babagsak. Mga utol, alam nating lahat ang kwento ng Mount Banahaw, ang banal na bundok, ang lugar ng mga ermitanyo, mga ritual at milagro. At alam din natin ang reputasyon ng kapatid nitong si Mount San Cristobal, ang bundok ng Diablo, ang pinamumugaran daw ng mga madidilim na elemento at masasamang engkanto. Dalawang bundok, magkatabi pero magkasalungat. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa pagitan ng dalawang ito, may isang lugar na mas misteryoso pa? Isang lugar na hindi nabibilang sa banal at hindi rin sa masama. Isang lugar na tinatawag nilang The Middle Peak. Sa mga mapa, hindi mo ito basta-basta makikita. Ito ay isang connecting forest belt. Isang mahabang bahagi ng gubat na nagdurugtong sa paanan ng Banahaw at Cristobal. Para sa karamihan, isa lang itong ordinaryong kagubatan. Pero para sa mga matatandang Tagalukban at Dolores, Quezon, ito ang pinakadelikadong bahagi ng buong kabundukan. Bakit? Dahil dito raw nagtatagpo ang dalawang mundo. Ito ang gitna. Walang malinaw na trail dito, mga utol. Walang mga dambana o mga pwestong pinagdarasalan. Ang tanging palatandaan mo ay ang pakiramdam. Ayon sa mga hiker na nagtangkang tumawid dito, ang unang senyales ay ang biglaang pagbabago ng temperatura. Kahit tirik ang araw at kasagsagan ng tanghali, mararamdaman mo ang biglang paglamig ng hangin na parang pumasok ka sa isang silid na may aircon. At kasabay nito, may biglang lilitaw na ulap, hindi galing sa malayo. Bigla na lang itong susulpot sa gitna ng mga puno. Parang isang kurtinang dahan-dahang bumabalot sa buong paligid. Tinatakpan ang sikat ng araw at nilalamo ng mga tunog ng gubat. At kapag nangyari yun, mga utol, dito na magsisimula ang tunay na pagsubok. May maririnig kang mga tinig. Hindi ito sigaw, hindi ito halinghing. Mga bulong lang. Dalawang magkaibang bulong na parang galing sa magkabilang balikan mo. Ang isa, banayad, malumanay, parang boses ng isang gabay na nagsasabing, "Dito ka, dito ang daan." Tila ng akit, nanghihikayat na magpatuloy ka sa direksyon na hindi mo alam kung saan patungo. At yung isa, mabigat, malalim, parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Isang boses na dumadagundong sa dibdib mo. Bumalik ka. Hanggang dito ka na lang. Hindi sila nagsasabay. Salitan silang bumubulong sa pandinig mo. At ang pinakanakakatakot, mga utol. Parang hinihintay nilang dalawa kung alin sa kanila ang pakikinggan mo. Parang ikaw ang kailangang pumili. May isang kwento ng isang grupo ng mga veteranong mountaineer na napadpad dito. Sanay na sanay sila sa pag-akyat baba sa Banahaw. Ilang beses na rin nilang tinahak ang mga landas ng San Cristobal ng walang takot. Para sa kanila, isa lang itong bagong challenge. Pero pagdating nila sa gitna, pagpasok nila sa lugar na iyon, sabay-sabay silang napahinto. Walang nagbigay ng utos, walang nagsalita. Pero para bang may isang hindi nakikitang pader na humarang sa kanila. Lahat sila parang nanigas sa kinatatayuan. Isa sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Sabi niya, pakiramdam niya raw may nakatingin sa kanya mula sa likod ng isang malaking puno. Hindi anino, hindi rin malinaw na anyo ng tao. Isang presensya. Isang pakiramdam na sinusuri ka mula ulo hanggang paa. At ang pakiramdam na iyon, mga utol,
ay ramdam nilang lahat. Ayon sa mga matatanda, iyon daw ang tagapagbantay ng gitna. Hindi siya mabuti, hindi rin siya masama. Ang tanging tungkulin niya ay magmasid. Sabi nila, sinusukat daw ng tagapagbantay na ito ang laman ng puso mo, ang intensyon mo sa pagpasok sa kanyang teritoryo. Kung ang dala mo raw ay respeto, paggalang sa kalikasan at malinis na hangarin, palalampasin ka niya. Mararamdaman mo ang presensya niya pero hindi ka niya gagambalain. Ituturo pangaraw sa iyo ng hangin ng tamang daan palabas. Pero mga utol, kung ang dala mo ay kayabangan, panunuya sa mga kwento o masamang balak, dito ka raw maniligaw. Hindi ka niya sasaktan pero paiikot-ikutin ka niya sa gubat hanggang sa sumuko ka. May mga kwento ng mga grupong pumasok bilang 5, pero paglabas ng gubat, 4 na lang sila. Hindi dahil may nalunod o nahulog sa bangin, kundi dahil may isang miyembro na bigla na lang umayaw, tumigil sa gitna ng trail, umupo, at sinabing ayaw na niyang magpatuloy. At ang pinakakakaiba, mga utol, pag tinanong mo raw sila kung bakit, iisa lang ang sagot. Parang may nagsabi sa akin na hanggang dito na lang ako. Hindi nila maipaliwanag. Wala silang sakit. Hindi sila pagod. Pero may isang puwersa na pumipigil sa kanila na humakbang pa. At ang grupo, walang magawa kundi iwanan siya doon pansamantala para humingi ng tulong. At kadalasan, kapag binalikan, nandun pa rin siya. Nakaupo, nakatulala, na parang naghihintay ng kung anong hindi niya maintindihan. May mga nakaranas din ng ibang kababalaghan. May mga nakarinig ng yabag sa likuran nila. Kapag lumingon sila, wala namang tao. Kapag naglakad sila ulit, maririnig na naman nila ang yabag, sumasabay sa bawat hakbang nila. Kapag huminto sila, humihinto rin ang tunog. Hindi ito tunog ng isang humahabol para manakit. Hindi ito tunog na nananakot. Para itong tunog na sumusubok sa tibay ng loob mo. Para kang may kasamang hindi mo nakikita. Bakit ganun kabugat ang enerhiya sa lugar na ito? Ang paliwanag ng mga mistik at ng mga matatanda, ang Middle Peak daw ay isang tawiran o isang portal. Ito raw ang daanan ng mga espiritu mula sa banal na bundok ng Banahaw patungo sa San Cristobal at pabalik. Ang mga kaluluwang hindi pa makatawid, ang mga elementong hindi nabibilang sa liwanag o dilim, dito sila naglalagi. Ito ang kanilang purgatorio. At kapag napadaan ka bilang isang tao, nagiging bahagi ka ng kanilang mundo. Nagiging isang pagsubok ka sa kanila at sila nagiging pagsubok sa iyo. Kaya pala walang mga dambana rito, walang mga ritual, walang mga kandila ang sinisindihan. Dahil ang lugar na ito hindi humahanap ng panalangin o ng alay. Ang hinahanap nito ay ang iyong dalisay na intensyon. Ang sinusukat nito ay hindi ang lakas ng iyong katawan, kundi ang balanse ng iyong kalooban. Mga utol, ang kwento ng Middle Peak ay isang malakas na paalala. Hindi lahat ng laban sa mundo ay malinaw na nahahati sa pagitan ng mabuti at masama. May mga pagkakataon sa buhay natin na mapupunta tayo sa gitna. Mga sitwasyon na walang malinaw na gabay. Mga desisyon na walang tamang sagot. Mga landas na tayo lang ang mag-isang tatahak. At sa mga sandaling iyon, hindi ang lugar o ang mga tao sa paligid ang humuhusga sa'yo. Ikaw, ang sarili mong kalooban, ang sarili mong konsensya, ang sarili mong intensyon ang magiging sukatan kung maliligaw ka o makakalampas. Ang bawat hakbang ay isang pagpili. Ang bawat paghinga ay isang desisyon. Kung gusto ninyo pa ng mga ganitong kwento na hindi lang basta nananakot, kundi nag-iiwan din ng aral at pag-iisip, huwag kalimutang i-follow ang aming channel Tamang Kwento Lang.
mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na bagong episode. At laging tandaan, mga utol, minsan ang pinakanakakatakot na lugar ay hindi ang madilim na gubat o ang tuktok ng bundok. Ang pinakanakakatakot na lugar ay ang nasa loob mo kapag kailangan mong pumili ng daan ng walang sinumang nagtuturo. Salamat sa pakikinig.